Tatlong henerasyon na ng pamilya Manalo ang namumuno sa Iglesia ni Cristo. Sa gitna ng kontrobersya, nilinaw ng liderato ng Iglesia ni Cristo na hindi sila korporasyong pampamilya at nais lang nilang isabuhay ang pag-aaral ng Biblia. Narito ang report ni Von Aquino. Ika-27 ng Hulyo taong 1914 ang itatag ang Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Ka Felix Y. Manalo na siyang kinikilala bilang huling sugo ng Diyos. Nang mamatay si Ka Felix Manalo, humalili sa kanyang anak na si Ka Eranio Manalo, panlima sa 6 na magkakapatid. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang iglesia at nakapagtayo ng mga kapilya maging sa ibayong dagat. Sa Diliman, Quezon City naman nakapagtayo ng malawak na main complex ng iglesia. Taong 2009 nang pumanaw si Ka Eranio sa edad 84. Nang atakin siya sa puso, naulila niya ang kanyang asawa na si Ka Cristina o Ka Tenny at ang 6 nilang anak na sina Ka Eduardo, Ka Lolita, Ka Erlinda, Ka Liberty, Ka Felix Nathanielo Angel at Ka Marco. Ang kanyang panganay na anak na si Ka Eduardo ang itinalaga na bagong tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia. Taong 2009 din ang ideklara ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ika-27 ng Hulyo bilang Iglesia ni Cristo Day, isang special national working holiday. Sa huling tala ng National Statistics Office, may mahigit 2 milyong miyembro ang Iglesia ni Cristo. Mayroong 4,800 kapilya sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo ayon sa directory nito. Nakapagtayo rin ng pinakamalaking multipurpose indoor arena sa bansa na tinawag na Philippine Arena. Sa darating na Lunes, gugunitain ang ika-101 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Von Aquino, GMA News.